Hello mga kakitsay. So ayan, ito nga yung unang araw ng pasok ni Dingding sa basketball kasi pinasok ni Amo siya sa basketball class. And then kami lang nila Amo yung pumunta. Ihatid namin siya kasi si Amo babae may pupuntahan siya. So ayan, ang aga pa nga lang namin pumunta na kami dito kasi sabi ni Amo lalaki is maaga daw yung klase noong alaga ko kasi first day niya ngayon. So maaga-aga talaga kami. Pagpasok nga namin dito is as in wala pa talagang open na mga store dito sa may mall na dinaanan namin. Tignan mo, walang katao-tao, malinis pa talaga o close. Pati mga restaurant close lahat. Tapos napatanong ako kay Amo kung dito ba talaga yung pupuntahan namin kasi wala akong makitang basketball court. Nung umikot kami dito nga pala, tapos tingnan mo, wala pa masyadong tao. May mga iba din na dumating na pero konti pa lang. Nasa ka first time nga ni Dengdeng mag-basketball class. So wala pa talaga siyang alam. Siyempre yung laro ni Dengdeng sa bahay is mga, wala talaga as in, wala siyang activity na pinapasukan yung mga ganyang sport. I mean, kasi mga class lang na English class, mga painting, ganun lang. Pero yung mga ganyan, tignan mo nga, hindi niya talaga alam tumakbo. Kaya natatawa na lang talaga ako sa itsura ni Dengdeng nung unang araw niya. Ito naman si Amo, dito pa lang kami sa loob. Hindi kami lumabas kasi pwede kapag first time, pwede pa kami dito sa loob. Pero pag second day na, doon na kami sa labas. Dito nga si Amo at saka si Charlotte. May pasok actually si Charlotte ng ballet class. Kaso nga lang, hindi siya pumasok kasi si Amo pupunta siya sa parlor. Magpapakilay daw siya. Kaya sinama na lang namin si Charlotte sa basketball class ni Dengdeng. Kaya hindi na siya pumasok. Tingnan mo nga, super super supportive si Amo. Oh. Hindi ko alam si Dengdeng. Wala talaga siyang kaalam-alam sa paglaro ng basketball. Bakla yata to sa paglaki niya. Sabi ko tingnan niyo nga kasi mga cute size. O kahit maghagis ng bola, hindi niya kaya. Wala siya talagang energy. Parang hindi siya kumain. Ay oo nga pala, hindi nga pala siya kumain. Naggatas lang siya and then pumunta kami dito. Tingnan mo. Kasi first time niya. Ay pati din siguro naman ako kapag first time ko humawak ng bola. O tingnan mo. Tapos si Amo na lang. Si Amo na lang yun. Action ng action dito. Super supportive na father. O diba? First day pa lang niya is super supportive na si Amo lalaki. Kasi si Amo lalaki yung may gusto na maging basketball player daw si Dengdeng paglaki niya. Kaya yun, kahit ayaw ni Dengdeng or hindi niya alam, pupunta pa rin siya kasi wala siyang magagawa. Kasi papagalitan ni Amo lalaki. Ganun din si Charlotte. Kung gusto ni Among babae na magsayaw siya ng ballet, mag-English class, wala din magagawa si Charlotte. Kaya yun, sumusunod na lang sila sa magulang nila kung saan yung pag-enrollan nila sa kanila. At sa wakas tapos na nga yung basketball class ni Dengdeng. And then pumunta kami dito sa may sasakyan. Buti na lang may dala akong tinapay. Kasi hindi pa talaga ako nag-breakfast, nagkape. Sila Dengdeng naggatas lang sila and then pumunta na kami. Kaya sabi ko magdala na ako ng tinapay. Ang sabi ni Amo is pupunta pa kami magka-car wash bago kami kakain. So kumain na lang kami dito ng tinapay or biskuit dito sa sasakyan. Yan, magdala din ako ng chocolate. Buti nga lang kasi sobrang gutom na din ako. Hindi naman pwede kakain doon sa may basketball class ni Dengdeng kasi nakaupo lang kami doon sa loob. Pero no choice, tiisin natin ang gutom mga kitsa hanggang matapos ang basketball class ni Dengdeng. And then ayun na nga mga kitsa, papunta na kami kung saan magpapakarwas si Amo lalaki. After magpakarwas ni Amo lalaki, kakain natin kami ng lunch. At ayun, dito na nga kami, dito kami muna sa loob kasi nandoon yung sasakyan. Pinapakarwas na ni Amo kaya pinaupo kami dito. Parupuan ng mga nagpapakarwas to. At ayun na nga, nilabas ko yung isang biskuit kasi makulit pa yung mga alaga ko. Gutom talaga sila kaya tinodo na nila kain ng biskuit. At ayun na nga, kumakain pa yung mga alaga ko and then tumayo na ako. Tingnan mo, na-ignorante na naman kasi ako dito kasi wala ang ganito sa bundok sa amin sa Pilipinas. Kaya tumayo ako para tingnan ko kung paano nila hugasan yung sasakyan. O diba, paikot-ikot lang yung parang bab na to. Ignorante na naman talaga ako. No? Tapos na nga yung pinakarwas ni Amo lalaki and then yan, pupunta na kami dun sa restaurant. Habang pumupunta nga kami sa restaurant, tignan mo yung mga building. Dito lang ako nakakita ng mga building kasi wala din man lang building na ganyan sa bundok. Uy, tapos sa Maynila din lang ako nakakita ng mga, pero hindi ganito kalalaki at kagaganda. Kasi iba kasi sa Pilipinas din ayan. Tapos hindi ko nga ma-videohan kasi malabo. Dito na lang sa taas. Inopen kasi ni Amo yung salamin dito sa taas ng sasakyan niya. Kaya dito na lang ako ng video. At ayun, nakarating na kami dito sa restaurant and naka-order na din kami. At ang bilis nga ng order namin ay dumating agad yung Milo ni Charlotte na may ice. May ubo siya pero uminom siya ng ganyan. Buti na lang hindi talaga siya babae yung kasama namin. Kundi mapapagalitan na naman si Charlotte uminom siya ng ganyan. Ewan ko sa amo lalaki. At ayun na nga, nag-order siya ng pang breakfast to pero yan ang gusto niya. Kasi pinapili kami ni Amo kung ano mga gusto namin. Yan ang gusto niya, in-order niya. Pero nag-order din siya ng noodles. Pero unahin niyang kainin. At si Dengdeng naman, dumating
dumating na din yung noodles in order niya. Sa akin naman at saka kay amo lalaki, naantay pa namin kasi wala pa. Inuna talaga nila yung malamig na drinks pa. At ayun sa akin, kanin is life, kaya nag-order ako ng kanin. Busy na nga si Dingding kumain and pati si Charlotte, wala pa din kay amo lalaki, kaya kinain niya yung noodles ni Charlotte. Ayun, dumating na din kay amo. Oh. At ayun na nga, pagkatapos namin kumain mga ka-size, uwi na po kami. Bye bye, salamat sa panonood.